Kung hindi magkakaroon ng aberya ay makukuha ng San Miguel ang first round draft pick ng Titan Ultra. Ito raw ngayon ng usapan at ang ipapalit ng San Miguel para dito ay si Jeron Teng. Sa ngayon kasi, itong Titan Ultra naghahanda na raw dito sa posibilidad na mawala na nga si Joshua Monson, either mapunta sa San Miguel or dito sa TNT Tropa. So ngayon dahil mawawala sila ng isang scorer, gusto nila na makuha naman itong si Jeron Teng dahil alam ng Titan Ultra na magaling ito umiscore. Lalo na kung nanonood kayo ng mga laban ni Jeron Teng, nasa Converge pa to. Kayang-kaya nitong umiscore ng double figures. So yan ang dahilan kung ba't siya gustong makuha ng Titan Ultra. Ang San Miguel naman kaya gustong ma-acquire yung draft pick ng Titan Ultra dahil alam nila na maraming magagaling na rookies ang sasali next season. So gusto ng San Miguel magkaroon ng draft pick. Preferably big man din yung makukuha nila. Ang projection ngayon yung daw draft pick ng Titan Ultra baka maging top 3. So iyan yung target. So kung ang Barangay Ginebra number 1 draft pick, ito namang San Miguel baka umabot ng number 3. Kaya iyan daw yung napag-uusapan ngayon. Titan Ultra draft pick for Jeron Teng. Okay na raw yan sa San Miguel dahil si Jeron Teng naman hindi masyadong nabibigyan ng playing time doon sa lineup nila. Kaya nga ito'y nababagay para dito sa San Miguel. Kung sa bagay, ito namang lineup ng SMB talaga kailangan na ng big man at maraming available sa draft. Kahit sabihin pa natin na si Michael Phillips ang kunin ng Barangay Ginebra bilang number 1 pick, nandiyan pa rin naman to si Raven Gonzalez at yung iba pang mga balita natin, mga malalaking field foreigners daw sasali dito sa draft. So baka dyan makakuha itong San Miguel. Sa ngayon, bukod dito sa trade sa Titan Ultra, meron pa raw ibang inaasikaso at posibleng gawing movement nitong si Coach Leo. Kung sakasakali na hindi mag-champion ng TNT dito sa conference, kung matalo sila sa Barangay Ginebra, sa tingin ko gagawa ng paraan nitong TNT para makuha itong si Christian David mula sa Blackwater Bossing. Nang nakita kasi natin isang nagiging problema ng TNT dito sa serye kontra sa Barangay Ginebra, hindi consistent yung laro ni Calvin Octana. May mga games na maganda itong maglaro, may mga games naman na hindi talaga ito nakaka-score. At yung mga games na hirap si Octana, doon natatalo ang TNT. So kung meron silang isang Christian David na kaya mag-provide ng puntos para sa kanilang lineup, sa tingin ko magiging magandang kalalabasan nito para do sa future nila. Kasi ibig niya sabihin, hindi na sila magre-rely lamang sa iisang stretch 4 para gawin yung kinakailangan dito sa kanilang roster. Kaya kung makukuha nila si Christian David, magiging dalawa na yung options nila doon sa stretch 4 nila. Hindi lang si Oftana, kung hindi maski si Christian David na rin. At yan ay magiging maganda para dito sa TNT at mas mahihirapan yung mga ibang koponan na sila ay pigilan. Kaya sa tingin ko gagawa ng hakbang talaga itong TNT para ito'y matuloy. At sa tingin ko magiging madali ito para sa tropa, lalo na alam naman natin yung Blackwater madalas silang nakaka-trade yan. Baka ang ipalit dyan ay si Glenn Cobontin o kaya naman itong si Kim Aurin. Sa ngayon, bukod sa ang balita natin, no, mukhang mas priority daw ng TNT na makuha ito si Christian David kaysa kay Cedric Fairfield. Although kung makukuha din nila si Cedric, okay na yan. So yan ang magandang magiging plano nitong TNT tropa. Kaya sa tingin ko, ito na yung gagawin talaga ng TNT para masiguro na at least may masasabi natin, no, na posibleng good news if ever matalo sila dito sa championship kontra sa Barangay Ginebra. At least madadagdagan yung kanilang personnel na makukuha. Napag-uusapan natin itong Barangay Ginebra. Merong umiikot na balita daw na baka itong si Ken Taffin at si Richie Rivero ay malilipat dito sa Gene Kings. Sinabi kasi nung mga nagpo-post sa social media na interesado raw ang Ginebra dito kay Taffin at kay Rivero at ang i-offer na kapalit itong si Stephen Holt plus 2 first round draft picks. Yung Stephen Holt for Ken Taffin trade fair naman yan dahil halos parehas lang sila ng laro. Ang mabigat yung kay Richie Rivero at sa tingin ko katumbas ni Rivero ngayon yung 2 first round draft picks dahil nakita naman natin kung gaano katindi ito maglaro para sa Phoenix Fuel Masters. Kaya if ever nga na-trade to sa TN sa Barangay Ginebra, magiging maganda na to para dito sa kanila. At sa tingin ko magiging isa to dito sa mga tinatawag natin na sa tingin ko naman magiging mahusay ito para dito sa mga teams nila. Kung sa bagay, itong si Richie Rivero, yan yung pwede talagang
magamit ni Coach Timco na scorer in case nga off night itong si Scottie Thompson. So magkakaroon ng kasama itong si RJ Barrientos na i-score para sa kanilang lineup. Yung magandang pwedeng mangyari dito kay Coach Tim Cone kung makukuha niya si Richie Rivero. Pero of course alam natin na itong si Richie Rivero talaga ay hindi naman yan basta-basta na lamang bibitawan ng Phoenix. So magiging mabigat yung hihilingin kapalit nito kung kukunin nga at kung tatanggapin yung pag-acquire nito mula sa Barangay Ginebra. Kaya magiging yung off-season dito sa between conferences ng Commissioner's Cup at Governor's Cup, siguradong magiging maganda at marami tayong makikita ng mga malalaking movements na gagawin ng mga teams para masiguro na sila ay makakapasok na dito sa finals. At syempre ayaw naman nila na maulit yung nangyari sa kanila na na-eliminate agad ng maaga. Itong PBA daw ngayon ay pinag-aaralang mabuti yung mga sinasubmit na offer ng iba't ibang kumpanya para bilhin itong Terra Firma at Blackwater. Nakita naman natin na itong Terra Firma at Blackwater talaga ay nagre-ready na mabenta. At kung sakasakali nga, sa tingin ko magiging isa to sa makakatulong dito sa PBA, lalo na kung malaking kumpanya yung bibili dito sa dalawa. Alam naman natin na nababatikos na itong Terra Firma at itong Blackwater Bossing dahil nga palagi na lamang sila na nai-eliminate ang maaga at palaging tinetrade yung mga draft picks nila. So kung sakasakali magiging maganda para dito sa PBA, kung alisin na itong dalawang nabanggit na kumpanya, makakatulong talaga yan para dito sa liga. At sa tingin ko naman, magiging isa yan dito sa aabangan natin. Kung sa bagay, ito namang Terra Firma Jeep at itong Blackwater Bossing, sabi nga nila hindi magiging malaking kawalan yan dito sa PBA. Ang problema lang kasi, ang gusto ng PBA, madagdagan yung mga teams dito sa liga. Medyo mahihirapan silang madagdagan yan kung ang gagawin ng mga papasok na teams ay bibilin lamang itong Blackwater o kaya Terra Firma. Alam natin na kaya nila gustong bumili ng team kasi mas matipid yan na bumili ka na lang ng isang team na meron ng mga players, coaches at draft picks kaysa naman yung bubuo ka from scratch. At sigurado magiging mas competitive yung team na bibilin mo na lang. Yun nga lang, kinagusto rin ng PBA na dumami yung teams para naman yung mga free agents ay magkaroon ng employment at hindi lumipat ng ibang liga. Kaya magiging maganda tong diskusyon sa PBA kung paano nila mabibigyan ng incentive itong mga ganitong klaseng mga teams para sila ay lumipat na dito sa PBA at magtayo ng sariling teams. Although sa ngayon, ang balita natin talagang ang gusto nila ay bilhin muna itong Terra Firma o kaya naman itong Blackwater Bossing para mas madali sila makabuo ng isang competitive ball club. Shout out naman kila Anthony Alon, kay Michael D, kay Romeo Conchada, kay Jervin Chris. Pinabati din natin si Ireneo Salangsang, si Edwin Carmona Jr., si Joshua Giray Espejo at Rosales family, si Jonel Alagon, si Ronald Berposidad, si Katsakino Dukusin, si Mon de Guzman, Malyari Mascareñas at lahat ng ating mga taga-subaybay.